Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga gulay sa Benguet na balot ng yelo. Listahan ng mga botante malinis na. COMELEC nakabantay sa umiiral na voter registration. Senator Amy Marcos aminadong may lamat na ang UNITEAM. 8 Japanese scammers pinatalsik sa NAIA. PNP Anti-Cybercrime Group ibinahagi ang pagtaas ng kaso ng cyber identity theft. Magnolia at San Miguel magtutuo sa Best of 7 Champ Series ng PBA Commissioner's Cup. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, muling nabalot ng yelo ang dapang ilang mga taniman ng gulay sa Atok, Benguet. Ito ay dahilan sa patuloy na pagbaba ng temperatura o paglamig ng klima sa lugar na dulot ng umiiral na amihan. Bagamat itinuturing na itong normal na aktibidad, pangamba pa rin ang hatid nito para sa mga magsasaka. Kung mangyaring magtagal, maaaring mapinsala ng tuluyan ang kanilang mga pananim. Sa ibang balita naman, tinitiyak ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson John Rex Laudianco sa publiko na dadaan sa masusing proseso ng mga aplikanteng nais magparehistro para sa darating na eleksyon. Ito ay kasunod ng paghimok ng ilang mga mambabata sa COMELEC na linisin ang opisyal na listahan ng mga botante. Ayon kay Laudianco, malinis na umano ang kasalukuyang listahan ng mga botante bago pa man umarangkada ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE noong nakaraang taon. Upang maisulong ang aksyon laban sa paglaganap ng mga sexual predators sa bansa, inilunsad ng Bureau of Immigration o BI ang programang makapagpapainam sa proseso ng investigasyon sa mga kasong may kaugnayan dito. Jade Buhoy para sa balita. Tinaguri ang #ShieldKids campaign. Yan ang programang inilunsad ng Bureau of Immigration o BI para puksain ang paglaganap ng mga sexual predators sa bansa. Kasama sa inisyatibong ito ang Interagency Council Against Trafficking at Department of Social Welfare and Development o DSWD na nag-uugnay sa mga ahensya ng gobyerno upang maimbestigahan at arestuhin ang mga individual na umaabuso sa bawat musmos. Kasama na rin dito ang programa ng BI laban sa sexual predators na naglalayong tutukan ang mga kaso ng mga dayuhang sangkot sa sex trafficking ng mga menor de edad. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, ang isyu sa pangahalay at pang-aabuso ay unti-unting tumataas matapos ang pandemya dahil nagbukas ang bansa sa mga dayuhan. Kung kaya't para sa pinuno ng BI, nararapat lamang na proteksyonan ang mga musmos sa pamamagitan ng programang ito. Ipinagbigay alam din sa publiko na kung may insidente ng pang-aabuso o karahasan ang inyong natuklasan, maaaring magsuplong sa BI Immigration Helpline sa kanilang Facebook page para sa iba pang impormasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang mahigit 4 na dekadang pagkakasanla ng lupa ng dating kinatatayuan ng opisina ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Makati, muli itong nabawi ng ahensya matapos matubos kamakailan. Tunghayan ng detalye sa ulat ni Princess Castro. Masayang inanunsyo kamakailan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na natubos na ang lupa na kinatatayuan ng dating MMDA building sa EDSA Corner Orense Street, Guadalupe, Makati City. Matapos ang 44 na taon na pagkakasanla, ay natubos na ng ahensya ang may kabuwang 6,911 square meters na lupa nito. Sa pangunguna ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes, Department of Finance, Privatization and Management Office, Chief Privatization Officer Attorney Maan Vanessa at iba pang opisyal ng ahensya,
ay nilagdaan ng compromise agreement kung saan inilipat ang titulo ng lupa pabalik sa MMDA. Samantala, nagsilbing financial intermediary si Finance Secretary Benjamin Diokno sa ahensya na siyang tumulong para mapababa ang halaga ng loan obligation na binayaran ng MMDA. Dahil dito, mula sa orihinal na 2.2 billion pesos ay naging 180 million pesos na lamang ang binayaran sa pagtubos ng nasabing property. Sa kasalukuyan, ang head office ng MMDA ay nakatayo sa Pasig City. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Maski ang mga kolorum na ambulansya ay nakatakdang tutukan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa operasyon ito sa EDSA busway para matiyak na walang iligal na transaksyon ang nagaganap dito. Panoorin ang buong balita. Sa mahigpit na panguhuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa mga pasaway na hindi otorisadong sasakyan sa EDSA busway ay nakatuon na rin ang ahensya sa mga kolorum na ambulansya. Ito'y matapos ipag-utos ni Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure o SAICT Vice Chairman Jose Tracker Lim upang masiguro na hindi ito ginagamit ng mga kriminal para sa anumang iligal na gawain ang sasakyang ambulansya. Bukod dito ay tututukan din ng SAICT ang mga bus na nagka-cutting trip umano sa monumento hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Nagsimula naman ang operasyon na ito ng ahensya kahapon, ika-31 ng Enero taong kasalukuyan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inihatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng shoreline sa Mindanao. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez, ibinahagi sa mga pamilya ang Family Food Packs o FFPs at non-food items kung saan patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan para mabigyan ng sapat na tulong ang mga apektado. Tiniyak naman ng DSWD na mayroon itong sapat na pondo para suportahan ang mga lokal na pamahalaan. Sa ating ulat panahon, patuloy na nakakaranas ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa ang ilang bahagi ng Mindanao dulot na magkakasunod na araw ng pag-ulan. Bunso dito ng umiiral na trough ng low pressure area o LPA sa Kapuluan. Libo-libo na ang mga pamilyang lumikas dulot ng epekto ng sama ng panahon. Suspendido maging ang mga klase sa mga apektadong lugar at asahan pa na mas tatagal ito ng 1 linggo. Susunod sa News Force. Dating Pangulong Duterte isinusulong paghihiwalay ng Mindanao sa bansang Pilipinas. Senate Subcommittee buo na constitutional amendments uumpisahan na talakayin sa Lunes. Senator Amy Marcos aminadong may lamat na ang UNITEAM. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Umuugong na naman ngayon ang pagsusulong ng paghihiwalay ng Mindanao sa bansang Pilipinas sa pangunguna ng grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang detalye mula kay Francis Riodique. Ilang presidente na ang lumipas, ngulit wala pa ring pagbabago sa Mindanao. Ito ang sentimiento ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya naman muli niyang binubuksan ang isyong paghihiwalay ng Mindanao sa bansang Pilipinas. Depensa ni Digong, hindi naman umano ito tanda ng rebelyon o sedisyon.
Samantala, ayon kay Davao City 1st District Representative Pantaleon Alvarez, muling nagbukas ang isyong ito dahil sa pagtatanggal ng budget o pagbabawas ng mga infrastructure projects sa Davao ni House Speaker Martin Romualdez. Pagtitiyak niya, gagawin naman nila ito sa maayos na paraan. Aniya, ito ay katulad ng pangangalap ng pirma sa People's Initiative o sa madaling salita ay signature campaign ng mga residente ng Mindanao. Ngunit ayon naman sa Supreme Court, labag sa konstitusyon ang mungkahing ito. 20 taon na mula noong unang isinulong ang paghihiwalay na ito ng Mindanao sa bansang Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang mahabang diskusyon, matutuloy na sa Lunes ang pagtalakay sa constitutional amendments matapos mabuo ng Senate Subcommittee nito. Yan ang ating alamin sa ulat ni Princess Castro. Sa katatapos lang na sesyon ng Senado kagabi, ika-31 ng Enero, formal nang nabuo ang Subcommittee on Constitutional Amendments na pamumunuan ni Senator Juan Edgardo Sani Angara. Ang komiting ito ang magbabalangkas sa panukalang pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas. Ayon kay Angara, pagtutuunan nila ng pansin sa pagdinig ang nilalaman ng resolusyon na inihain nila Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate President Pro Tempore Loren Legarda na Resolution of Both Houses o RBH 6. Dagdag pa rito ay tiniyak ng senador na walang magiging diskusyon ng political amendments sa kanilang magiging pagdinig. Matatandaang nagbigay kamakailan ng pahayag ang Kamara hinggil sa kagustuhang maituloy ang pag-amyenda sa konstitusyon ng bansa. Kasabay rin nito ang mariing panawagan at paghimok ng mga kongresman sa mga senador na ipasa na ang RBH 6 dahil sa pagsuspinde ng COMELEC sa People's Initiative. Diin nila, bersyon na ng Senado ang gamitin. Matuloy lamang ang economic provision dahil kailangan na ng pagbabago sa 37 taong konstitusyon ng bansa na siyang isang dahilan kung bakit napag-iiwanan na ang Pilipinas sa pag-unlad ng ekonomiya. Samantala, nakatakda ang pagtalakay sa RBH 6 o Economic Chacha sa Lunes, 5 ng Pebrero, alas 10 ng umaga. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Mainit na balita, aminado si Senator Amy Marcos na may lamat na ang UNITEAM matapos ang patuloy na tensyon at bangayan sa politika. Ngunit paglilinaw ng senador, ang mga principal sponsor ng UNITEAM ay nagkakasundo naman, ngunit ang mga nasa laylayang mga opisyal umano ang sumisira sa alyansang ito. Samantala, ayon naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy at buo pa rin ang UNITEAM sa kabila ng bangayan ng pamilyang Marcos at Duterte. Nagpaalala si Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa kapulisan na maging alisto at patuloy na gawin ang kanilang misyon sa kabila ng mga bangayan ngayon sa politika. Francis Riudique para sa balita. Huwag magpaapekto sa ingay ng politika. Ito ang bilin ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa mga kapulisan. Ito ang pahayag na kinumpirma ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo sa isang media forum kahapon sa Camp Crame. Aniya, dapat na maging mapanuri ang mga pulis at huwag basta maniniwala sa mga naririnig na chismis. Nais umano ng hepe ng PNP na hindi makaapekto ang paggawa ng tungkulin ng mga pulis ang ingay sa politika. Samantala, giniit naman ni Colonel Fajardo ang hinalang may nabubuong kudita sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aniya, si General Acorda na umano ang naglinaw na walang destabilization plot laban sa kasalukuyang pamahalaan. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
upang mapaigting ang kapasidad ng pag-unlad sa sektor ng agrikultura na siyang layunin na masiguro ang supply ng pagkain at maging ang mga pangunahing bilihin, nakipag-ugnayan ang Department of Agriculture o DA sa Ministro ng Industriya at Pangangalakal sa Vietnam. Para sa ulat, narito si Jade Buhoy. Opisyal nang nilagdaan ng Department of Agriculture o DA ang pakikipagkasunduan sa Ministry of Industry and Trade ng Vietnam ang kooperasyon sa pag-aangkat ng bigas. Ang kasunduang ito ay nakatuon sa pagpapaigting ng Sustainable Rice Trade Cooperation upang mapunan ng higit sa 1 hanggang 2 milyong metrong tonelada ng bigas ang Pilipinas mula sa Vietnam. Ito ay tatagal ng 5 taon kung saan magkakaroon ng palitan sa kaalaman ng produksyon sa bigas, kondisyon ng mga ani, pati na rin ang kalakalan at pag-angkat ng mga pangunahing bilihin. Ayon din sa DA, bahagi rin ito ang pagpuksa sa illegal rice trade, pagpapataas ng kalidad ng mga ani, produksyon sa aquaculture, pagsulong ng digital at climate-smart agriculture sa bansa. Pahayag naman ng mga namumuno sa Vietnam na mahalaga ang ugnayang ito dahil ang Pilipinas ay isa sa mga bansang kanilang ninanais na patatagin ang diplomatikong ugnayan pati na rin ang pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kasama ng iba pang otoridad ng gobyerno, matagumpay na pinangasiwaan ng Philippine Marine Corps Marine Battalion Landing Team 11 ang pagsuko ng 5 individual na nauugnay sa Abu Sayyaf Group o ASG sa Sulu. Ayon sa ahensya, nananatiling umaasa ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa posibilidad na mas maraming miyembro ng ASG ang pipili sa kapayapaan at isuko ang kanilang sarili sa mga otoridad. Dagdag pa nito, ang nasabing kaganapan ay nagsasaad ng patuloy na mga hakbangin upang isulong ang seguridad, kapayapaan at pagkakasundo sa Zamboanga City at sa mga nakapaligid na lugar dito. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, inanunsyo ng Bureau of Immigration o BI ang deportasyon ng 8 Japanese nationals kamakailan dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa scamming incident. Ayon sa BI Fugitive Search Unit, ang madalas na nabibiktima ng mga dayuhan na ito ay mga retired senior citizens kung saan nakapagpuslit sila ng milyong-milyong salapi sa loob ng 3 taong pangmomodus. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, walang kaugnayan sa Lafigang. Sa kasalukuyan, napatalsik na sa bansa ang mga ito at pinagbabawal ng makabalik matapos itong ilista sa blacklist ng BI. Susunod sa News Force. 2 mangingisda ng bangkang lumubog sa Romblon iniligtas ng PCG. PNP-ACG ibinahagi ang pagtaas sa kaso ng cyber identity theft. DOH inihayag na mas maraming Pilipino ang makikinabang sa pag-alis ng VAT sa higit 20 gamot. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Ngayong ikaunang araw ng Pebrero, 2 mangingisda ang nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG matapos tumaob ang kanilang bangka sa kalapit na karagatan sa barangay Cantagda, Cadiocan sa Romblon, bandang 12:00 ng madaling araw. Kinilala ang mga nasagip na mangingisda na sina Edgardo Lozano at Harry Lozano, mga residente ng barangay Maragondon, Cadiocan, Romblon. Iginiit ng mga mangingisda sa investigasyon na ang insidente ay sanhi ng pagtama ng isang whale shark sa kanila habang sila ay naglalayag. Kasunod ng nasabing investigasyon, tinulungan ng PCG ang mga mangingisdang nasagip na makauwi ng ligtas. Samantala, nakitaan ng pagtaas sa kaso ng cyber identity theft noong 2023,
kaya't patuloy ang paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG sa publiko na maging mapanuri online. Panoorin ang buong balita. Ibinahagi ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang pagtaas sa kaso ng cyber identity theft noong 2023 na mayroong kabuuang 2,999 cases. Mula sa naitalang bilang ng kaso noong 2022 na nasa 1,402 ay tumaas ito noong nakaraang taon na mayroong 1,597 cases. Ang cyber identity theft ay nangyayari kung saan ang mga sensitibong impormasyon ng individual ay nakalap ng walang pahintulot mula sa phishing, scams o sa mga kahinahinalang links at software online. Kaya naman patuloy ang paalala ng PNP-ACG sa publiko na maging mapanuri online at huwag basta-basta magtungo sa mga links na kumakalat dahil maaari itong naglalaman ng virus. Mangyaring tumungo rin sa opisyal na Facebook page ng PNP-ACG para sa mga cybersecurity tips upang maiwasang mahak ang inyong mga account. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay inihayag ni Bureau of Internal Revenue BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na exempted na sa value-added tax o VAT ang 21 gamot para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Ayon kay Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa, mas marami ang matutulungan sa pondo na ibinibigay ng legislation kung mas mura ang mga gamot bilang resulta ng pagtanggal ng VAT at maging malaking tulong ito para sa mga tao. Saad naman ni Lumagi, ang VAT exemption ay nasa ilalim ng Revenue Memorandum Circular No. 172024. Matatandaan noong 2023 ang BIR ay nag-exempt ng kabuang 59 na gamot mula sa VAT para maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga Pilipinong umiinom ng mga gamot upang mapabuti ang kanilang kondisyon sa kalusugan at kalidad ng buhay. Muling aabante sa finals ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots matapos magwagi sa Fuel Masters sa 4 na laro. Makakatunggali ng Magnolia ang San Miguel Beermen sa isang Best of 7 Championship Series simula bukas 2 ng Pebrero sa Mall of Asia Arena. Sakaling magdikit ang scores ng koponan, inaasahang magtagal ang laro hanggang 16 ng Pebrero. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Mga gulay sa Benguet na balot ng yelo. Listahan ng mga botante malinis na. COMELEC nakabantay sa umiiral na voter registration. Senator Amy Marcos aminadong may lamat na ang UNITEAM. 8 Japanese scammers pinatalsik sa NAIA. PNP Anti-Cybercrime Group ibinahagi ang pagtaas ng kaso ng cyber identity theft. Magnolia at San Miguel magtutuo sa Best of 7 Champ Series ng PBA Commissioner's Cup. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.